God's promise, for I know the plan for you. Alam ng Diyos kung ano po yung plano niya po sa bawat isa po sa atin. Yun yung promise niya eh. Yun yung dakila niyang biyaya sa bawat sa atin. Na maraming, totoo lang, Sister Ems, no? Sana maraming tao ang nakakaalam ng ganon. Na ang Diyos ay napakaganda ng plano po. Amen. Katulad na sabi natin kanina, di ba? No? Sabi niya sa Isaiah 55 verse 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts. Amen. Ang iniisip ko, ang kaisipan ko, hindi nyo kaisipan. Amen. Neither your ways, not my ways, nor my ways, no? Declares the Lord. As the heaven are higher than the earth, so are my ways. Amen. Ang layo pala, yung kalayuan ng langit at lupa, ganun daw po ang kalayuan ng iniisip ng Diyos at iniisip natin. Amen. Sa totoo lang. Anong sabi niya sa Jeremiah verse 29 to 11? In Jeremiah chapter 29, again, my favorite promise of God, for I know the plans I have for you, declares the Lord. The plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Wow! May plano ang Diyos. Kumbaga sa isang building, isang bahay, mayroong plano yan eh. Kasi pag wala kang plano, baka mamaya magkaiba-iba ang direksyon ng structure niyan. So, ang Diyos po, may magandang plano po sa atin. Amen. Anong plano niya? Number one, to prosper you. To prosper us. Para tayo magkaroon ng prosperity. When we say prosperity, it's not only wealth. Hindi lang po yun ay kayamanan. Of course, kasama po yun. Pero yung sinasabi ng ating Panginoon na prosperity, prosperity in all things. Na ibig sabihin, masaya ka. Kasi kahit naman marami kang pera, hindi ka naman masaya. Totoo lang eh. No? Peace of mind. Yeah, yun ang sinasabi. Hindi naman ito yung rest in peace. Iba pa rin yun. No? Tapos yung sabi niya, not to harm you. Para hindi ka masaktan. Amen. No? Bakit maraming tao nasasaktan? Bakit maraming tao ang nagdadamdam? Tawag dito, nahihirapan. Amen. O, di ba? Kasi nga po, yung plano po na dinaanan natin, sa akin siguro, sa atin, si Terema, nung hindi pa natin kilala ang Diyos. Amen. Kasi hindi na yung plano natin talaga, yung pangkatauhan lang. Pangmundo. Pero sa totoo lang, hindi naman masama yung plano na yun. No? Tapos sasabi pa niya, to give us hope, pag-asa, no? For our future. So ang ating future pala, ang Panginoon na nakakaalam. Pero marami pong tao, ang future po niya for 10 years, alam na niya. Hawak niya. Hindi alam na niya. Hindi pala alam na niya. May plano na siya. May plano na siya. Yes. For 5 years, ganito na ako. For 10 years, ganito na ako. Amen. Kapatid, may brothers and sisters, marami po tayong plano sa buhay, sa totoo lang. Yes, marami tayong plano. At sigurado ko po, wala pong nagplano na masama. Amen. Especially po para sa sarili, para po sa pamilya niya, no? For sure, lahat tayo nagplano ng napakabuti, no, di ba? Trems, di ba? Nung hindi pa natin kilala si Lord, ano ba mga plano natin noon? Ito, parang iano ko lang. Sa totoo lang, nagko-court pa ako kay Sister Emma noon. Ang plano ko noon, sana, sabi ko, pag siya ang nakatuluyan ko, ito yung plano namin, ganito ang anak namin, ganito yung tahanan namin, ganito yung hanap buhay namin. Masaya as in, masayang plano talaga. Yun ang plano eh, yun ang plano namin eh. Pero nung makilala namin ng Diyos, meron din mga tumama doon sa plano natin, Sister Ems. Pero, hindi lahat. Amen. Hindi lahat. Alam ng Diyos eh, kung ano yung mabuti po sa atin. Kaya nga sabi, ang Diyos din po ay may plano sa iyo. May plano sa akin, may plano kay Sister Emma, may plano po sa atin. Amen. Di po ba? Amen. Ang tanong po, kasama ka, kapatid, sa plano ng Diyos. Amen. Tayo po kasama sa plano ng Diyos. Amen. Pero ano yung tanong, Sister Emma? Kasama ba ang Diyos sa plano po natin? Amen. Kasama po ba? Siguro matanong po natin yun. Sa bawat plano natin araw-araw, sa bawat plano natin linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, kasama ba ang Diyos? Pero ito po yung napakagandang balita, the good news. Yung promise niya po sa Jeremiah 29:11, doon sa Isaiah 55 verse 8 to 9, God's have an intentional care. Intentional, ibig sabihin, in-intention niya.
Intended for you and for us. Nakalaan. Pinaka-the best yun, yung Tagalog nun, nakalaan. Number 1, our well-being. Yung magandang buhay. Amen. Yun yung intention niya sa atin. Na ang mag-asawa, maging masaya, malusog, no, maayos ang buhay, magandang hanap buhay. Yun yung intention niya na nakuha natin. Kaya lang, ang problema nga, yung well-being na intention ng ating Panginoon, hindi po nagkakaroon ng katuparan kasi inaagawan natin ng manibela ang Diyos. Amen. Amen. Di ba? Yun yung ano natin Pinangungunahan. Pinakikialaman. Pinaka-the best word, pinakikialaman natin. Yung plano ng Diyos sa mga... teka muna, Brother Vic, Sister Emma. Di ba, kailangan din namang planuhin yung ano ng buhay po natin. Yes po, tama po. To make a goal, to make a plan, opo. Pero sana, nawa, after our plan, after our making a goal, submit it to the Lord. Lord, gusto niyo po ba itong plano po na ito? Amen. Di ba? Amen. Ano pa yung isang, niya sa intentional care po niya? Growth. Pag-unlad. Sa akin, Brother Vic, yung growth na yon hindi lang growth na ako ay lumaki, lumusog, above all, spiritually. Yes. The growth of my spiritual life. Yung pag sinabi natin growth of our spiritual life, yung pagiging kamukha natin si Kristo, kaugali natin si Kristo. At natutunan natin yon when we join the renewal. Yes, of course. Yun ang natin. Yung marunong tayo magpatawad, no? Marunong tayo magpaubaya, no? Marunong magpasensya. Of course. Ayan, sa totoo lang po, minsan nagagalit o na-open tayo. Of course, entitled po tayo na mag-react. But after the reaction, ano po gagawin natin? Pag hindi po tayo na na-stagnant tayo doon, hindi na tayo unlad Wala na walang peace of mind. Yes. Mahirap kaya na may kagalit. Ang hirap kaya nang merong hindi ka unawaan. Amen. So, totoo lang. Kasi baka yung hindi mo kaunawaan, natutulog. Ikaw naman, gising na gising, nagpupuyat. Sino unang mamamatay? Ikaw sa puyat, tayo sa puyat. Di ba? The third is the ultimate flourishing plan. No? Na nakalaan po sa bawat sa atin ang ating Panginoon. Na para po bang isang damit o isang fabric na inaayos, nilalala ng ating Panginoon. No? Anong design? Anong design po na gusto ng ating Panginoon? Yung design po na yon para po lumabas sa kanyang anak, sa iyo, sa akin, sa atin po, the best of us. Amen. Kasi, kapatid, sa totoo lang, merong God-given gift ang Panginoon po sa bawat sa atin. Na kailangan po, minsan din natin alam, yung talent po natin, yung pala magpapaprosper sa atin. Amen. At totoo lang Noong una, takot po akong sabi ko sa sarili ko, ayaw kong maging manufacturer. Kasi hindi ko yan. Ang forte ko, sabi ko sa sarili ko, ang forte ko is to market, to sales, no? Yun ang forte ko. Pero ang Panginoon, meron palang magandang plano. Nung pinaubaya ko sa Panginoon ang kanyang magandang plano. Now we have our own manufacturing. Yun yung isang biyaya ng ating Panginoon. Amen. The second is a path of prosperity. Daan para po sa prosperidad ng ating buhay. Prosper not only in material wealth. Of course. Again, ito na. Ito yung sinabi mo kanina. But in holistic abundance. Hindi ito yung tumaba ka lang, lumusog ka lang, marami ka lang pera. Amen. No? Ito yung sinasabing, umunlad ba yung pagpapasensya mo? Di ba? Umunlad ba yung... Ang relationship mo sa Panginoon. Sa Panginoon, sa kapwa. Kasi pag sinabi natin the greatest commandment kasi, dalawa yun, pero isa lang yun. Dalawa yon pero isa. Loving God and Christian love. No? So, yun yung isang bagay po na ang bawat sa atin binibiya ng ating Panginoon. Amen. Kung tayo po magpapaubaya sa ating Panginoon. Second is, ang promise po ng ating Panginoon is guaranteed that even in the midst of our trials, brothers and sisters, even in the midst of your difficulties, even in the midst of your problems, God's purpose will prevail. Amen. Proven namin, Sister Emma, for so many years, my brothers and sisters. Ano bang promise niya? Yung paborito niya, Jeremiah 29 verse 11, na hindi po niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan, kapatid ko.
ang pangalan mo nakasulat sa kanyang palad. Alam niya kung ano nangyayari sa iyo. Sa oras na ito, alam po niya. Alam po niya. Alam po niya kung may tuwa ka. Alam po niya kung nalulungkot ka. Alam po niya pag may problema ka. Amen. At basang-basa ng Panginoon yan. Ang tanong po, yung po bang problema natin, pauubaya natin sa Kanya. Meron pong isang pare, sabi niya, meron daw isang lumapit sa kanya na, patatawarin pa kaya ako ng Panginoon? Oh, yes. Di ba? Patatawarin pa kaya ako ng Panginoon? Sabi ng pare, ang hindi lang pinapatawad ng Panginoon ay yung hindi humihingi ng tawad. Wow. Di ba? Totoo lang na Totoo naman po paano ka patatawarin ng Diyos? Di ka naman humingi. Amen. Ang iniisip mo ngayon, inuunahan kasi natin ang ating Panginoon. Di ba? Inuunahan natin, baka hindi ako patawarin ng Diyos. No! God is, intentional care di ba? Yun yung mga biyaya ng ating Panginoon Ang isa lang pong biyaya doon sa promise niya isa pa yung outlook of positivity. Outlook. Di ba? Ano yan? Paano yung An outlook of positivity. Yeah. Positive. That's positive outlook, di ba? Acknowledging that our struggle are part of our larger plan of God for us. Ang sakit naman. Sakit. Di ba? Kasi mahilig po tayo doon sa paspas. Mahilig po tayo doon sa instant. Last 2 nights yata yun, last Tuesday night, meron akong talk sa isang company. Hindi mo nakita, Sir Ems naglagay ako ng bridge, dalawang box. Tapos naglagay ako ng bond paper, plain. Kasi ang gusto ng tao, plain Gusto kasi ng tao yung mabilis. Yung ayaw niya ng wrap. So nilagyan ko yun ng isang tao na toys. Paglagay ko doon, nagulat yung mga participants, yung mga nandun nakikinig. Ay, bumagsak. Ngayon, kumuha ko ng isang papel na tinupi-tupi ko po. Nakatupi-tupi yun. So, nakarap yun. Nilagay ko yun. Nung nilagay ko po yung toys na tao, hindi po siya bumagsak. Kasi wrap siya. Ganon din po sa buhay po natin, kapatid. Sometimes, or siguro, if not sometimes, most of the time, mas maganda po dumaan tayo sa pagsubok. Kasi doon sa pagsubok po na yon, doon tayo tumitibay. Doon tayo tumatatag. Pero, huwag kang hihinto. Kasi pag huminto ka, wala nang pag-asa. Amen. Di ba? Prosperity in the long run, magugulat na lang tayo. It lead us to our growth and lead us to our prosperity in the long run. Amen. A future of hope, Sister Ems. A future of hope is based on the firm foundation of God's promise. Of course. Yun ba? Di ba, Brother Vic? Sabi ko nga, since time na we joined the renewal, maraming promises in God. And doon na ako sumasandal. Faith is the foundation of Christian living. Amen. Ang pananampalataya po ay yun po yung sandigan, haligi, poste. Pag sinabi natin foundation, yun po yung tuntungan niya Na pagka po ang faith po natin ay lagi na sa ating Panginoon, na naniniwala tayo na ang ating future ay nasa Kanya. No? Sa totoo lang, minsan nag-iisip tayo ng future po natin, pero aabutin ka pa ba sa future mo? Sorry. Pero sa totoo lang po, hindi po kasi natin hawak ang buhay po natin. Amen. Hindi po ba? Amen. Bukas, makalawa, baka wala na po tayo. So, ang future natin, nakalay sa ating Panginoon. Amen. No? Knowing that God's plan are directed to a positive outcome. Amen. Yun yung plano ng ating Panginoon na napakaganda kasi inanavigate niya tayo in handling uncertainties. Sorry, mas magaling Sister Emma doon sa mga spelling. No? Ano yun navigating, handling of uncertainties. Okay. Ano yung uncertainties? Ito yung mga pagsubok. Amen. Di ba? Ito na ngayon yung pagkakataon na ikaw ay aanuhan ng kalaban na matakot ka o magkaroon ka anxieties, ma-depress ka, ma-stress ka. Nako, yun ang isang bagay po. But God will provide us the strength to persevere through the storm of life. Amen. Kahit po merong bagyo, ang Panginoon bibigyan tayo ng kalakasan. And it encourages us to let go of our fear and anxieties. Thus trusting God that hold the map of our lives. Amen. Ang may hawak po ng mapa po ng buhay po natin, ang Panginoon. Kaya po, ang bawat isa po sa atin, ang question is, susunod ka ba?
Maniniwala ka ba sa ating Panginoon? Amen. The next is embracing trust and surrender. Sister Ams. Embracing trust and surrender, it teaches us humility. Yeah, kababaan na loob. Kababaan na Yes, loob. yes. Acknowledging that our understanding is limited, Yes, yes. while God's understanding is Infinite. infinite. Ang sarap ano yun po nun. Minsan mayabang tayo. Minsan mayabang ako. Nung araw ganun nung hindi ko pa kilala ang Diyos Minsan akala ko yung pag lumapit ako sa Kanya para siya sabi ko, Lord, nagawa ko to ha. Lord, tingnan mo ha. Naniningil. Hindi naman parang naniningil. Try nyo ba pa siya sabi ko na, Lord, ang bait-bait ko ha. Ang bait ko na Lord ha. Minsan ganun Pero sa totoo lang, kung walang presence ng Panginoon, babait ka ba? Now we know it. Ngayon, alam na natin yon. That's why it teaches us humility. Acknowledging that our understanding limited. Hindi lahat. Naku kapatid, maski Harvard ka pa, maski engineer ka pa, lawyer ka pa, doktor ka pa, kapatid ko. Sa totoo lang, no? Because God understanding is infinite. Amen. No? Walang hangganan. It also encourages us to align our desires and aspiration with God. Yung God's purpose. Then confident tayo dun sa ways niya. Amen. Yung ways and means ng ating Panginoon. Na alam natin na higher and wiser ang ating Panginoon kaysa sa atin. Amen. Di ba? Yun ang ano dun Kaya masasabi po natin mga kapatid, yung Jeremiah 29 verse 11 and Isaiah 55 verse 8 to 9. It's a God promise. It is a reminder that in the flow of life, there is a divine, ito na naman, orchestrator. Di ba? Parang orchestra kasi yun meron taga-kumpas. Ang taga-kumpas ang ating Panginoon. He is behind the scene, working out of grace and intention for you, for me, for us, for Sister Emma. Kaya nga ang sarap nung retreat niya sa Canada. Imagine mo, nag-retreat and recollection ka sa Canada pa. Diyos ko po, ang layo-layo, 3 months. Praise God. But, I know and I believe Sister Ems earned a lot from God in that retreat. Amen. Yun yung sinasabi niya doon sa Jeremiah 29:11, Isaiah 55 verse 8 to 9. Ang dami po niya kasing plano noon, sa totoo lang. Ito doon papasok yung Isaiah 55:8 to 9 that my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Amen. Di ba? Sister Ems, no? Tapos, pasok naman yung plano ni Lord. Jeremiah 29 verse 11. Anong sabi niya sa'yo? Di ba? I have a plan for you. Amen. Not to harm you, but to prosper you. No? As we navigate our journey with the Lord, brothers and sisters, let us hold on. Hold on. Kumapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Hold on to His promise, allowing to infuse to our lives sa ating pong buhay na meron tayong pag-asa. Amen. Let us pray, brothers and sisters. And then in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, forgive our pride in trying, Lord God, minding guess what you are doing and even trying to tell what is best for our life. Help us to remember that you have a perfect plan and purpose for all of us and our children. Keep us broken at the cross, O Lord, and may your will be done in our life. In Jesus' mighty name, the Father, the Holy Spirit. Amen and amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. And amen.